Check natin yung mga naramdaman. Yung pong nag-start tayo, hindi mo pa alam kung mananalo ka o hindi, ang naramdaman ninyo excited. Excited ba lahat? Excited lahat. May saya, may sakot. No? Ngayon, excited na yun dahil gusto mo matapos yung ito. Ngayon, nang una, na-imagine nyo ba kung ano yung tsura ng picture na yan? Yes, sir. Yes, sir. Na-imagine nyo na po. May sakit. Sir, kung paano yan, sir? Kala ko po picture lang na hindi naliwalay. Sabagat nyo alam ano yung nilalaman ng picture na yan, nakasama ba yun sa excitement niyo, sa kabal niyo kung ano sa bubuhay? Kailangan matapos. Para po, makita ninyo kung ano yung talagang litrato ng inyong ginagawa. Diba, anong naramdaman nyo nung hindi nyo nangyari? Diba, sinabi namin ba, meron pa talagang gusto niya manalo or parang gusto mong makita mong buo yung picture na binubuo mo. No? Dahil pagka hindi mo nakita, yung ginawa mo, kahit niya matama, basta mabuo lang, yung binubuo pa rin natin. Nakakita ko sana yung kabuuan ng picture para masatisfy ako kahit nangihinayang. Yes. Pinauna lang po namin sila, bigyan. Dahil Gusto ko nilang manalo. ay papagbigay naman ko. Ayan. So ano ba yung kinalaman niya? Kaugnayan yung ginawa natin activity sa activity kaya natin. May kinalaman kaya yan? Yes, sir. Yes. Ano po yun? Sige nga. Kasi yung picture na yan. Kasi po, Sinarin natin muna. Kasi yung mga picture na yan, yan kasi yung mga salat ng palay, yan ang nanginila. Okay. Pinag-aralan na natin. Yun, tama. May kaugnayan na siya. sir, yung sa umpisa, like, yung ibigay ko sa amin niya, yung parang sa umpisa, umpisahan namin, so kailangan hanggang ngayon, matapos. Yung pinag-aralan. Yun. Magaling ko siya. So, may class natin yung boses. So, ulitin yung sinabi ni Consia, parang daw yung pinag-aralan natin. Parang yung ginawa ninyo, sabi niya na inumpisahan niyo yung activity. So, ginawa kayo, nag-effort tayo, pero kailangan tapusin. Yun nga yung activity na yun, na kapag tinapos mo, diba, satisfying, masaya, no, nakuha nila yung goal nila na sabi nga ni Consie, kailangan manalo. Ibig sabihin, may closure. Diba? Kayo, diba, nakita nyo, nangihinayang, ito masaya, pero parang walang closure. No, walang ending yung ginawa yung activity. Pag gano'n walang ending ginawa activity, anong nararamdaman natin? Parang malungkot. No? Saya. Nangihinayang. Ulan. So, pagdating naman po dito sa ating activity, yung post-harvest analysis o yung final analysis natin, ito rin yun, yung hinahaba ng ating pag-aaral, simula tayo ka lang natin yung simula. July, August, September, October, November, ibang buwan. No? Although meron din tayo 5 kalahating araw na nag-session, 5 buwan yun. Yung pinag-aralan natin, pero na lang dun sa wala ngayon, dito natin magkaroon ng finale kung ano yung ating mga napag-aralan. Kung walang ganitong activity ngayon, parang passive yan. No? Basta na lang namin yung pinag-graduate, wala namang nangyari, kung ano yung mga nangyari sa puntid ninyo, na-apply ba yung pinagtutunan o hindi, parang kulang. Diba? Kulang yung ating pag-aaral. Tama? So, ganun po yung ating mararamdaman kapag wala yung hindi natin natapos to, at yung natin naramdaman na tapos na. Kasi nga, finally, nakita nyo na yung buong hinaghirapan, yung buong imahe, picture ng ating training. So, ito po yung ating magiging activity na kalahating oras sa umaga. Okay? So, alam nyo na yung naging activity natin. Ayan. So, ganun po. So, ito po yung focus ng ating activity. Mabalik po ako dito sa bago natin simulan yung final analysis. Doon sa ating management sa buffet. No? Para sa activity niya. Ano una natin, balikan natin yung magtatanong tayo ngayong season.
niyong gagawin? Parang ginawa dyan. Gagaya ko ng bukid. Gagayak na agad. Lilinisan ko lahat ng paligid. Lilinisin. Oo. Bago yun, meron ka ba sa inyo nagplano? Wala po. Wala. Nalalaki. Ano po? May planning na kami. May planning po. Kahit kasi natutunan namin yung pag-aanin sa Oo. kahit Oo. alam na namin kung ano gagawin namin sa pag-aandar. Oo. Ngayong susunod na season. So, yun lang. Kung kayo nakaraan ko, meron ko bang plano? Wala po. Parang ano yung ginagawa nyo doon, continuous na lang. Ano ho? So, wala bang ano, o naghahanap na dapat naka 150 ako ngayon. Diba? May apply na. Ayan, so sa susunod, magpa-plano tayo mamaya. Pag banda muli, magkaroon tayo ng planning. So sa pagpapalay po, meron muna tayong plano. Kasi yung plano para alam yung gagawin. Pagkari ng plano, yun na nga yung sinasabi ninyo, no, sa bukid. So naggayak na kayo ng tulaan, nagtanim, naghanda ng lupa. Ibig sabihin, meron na tayong establishment doon sa ating bukid. Ginawa na natin. Kasi yung ginabanggit ko yung cycle ng pagpapalay natin. No? Plano, tapos na paggagayak sa bukid, crop establishment. Pagkari yung na-crop establish, nakapagdalim na, anong ginawa natin? Ginawa ninyo? Ay, tanong na. Napatabahan ninyo, ano ginagawa ninyo sa bukid ninyo? Kapatubig na lang po. Papatubig. Paano nyo malalaman na kayo nagpapatubig? Dapat kayo ay nag-ano? Nagro-roging. Nag-roging na. Ayos. Paano nyo malalaman na kayo ay magpapatubig? Para makita, ibig sabihin ay pupunta kayo sa bukid, siyempre. Para alam ninyo kung ano yung gagawin ninyo pamamahala sa bukid. Tama? So dapat, after establishment, may monitoring kayo sa bukid. Monitoring para mapamahalaan na maganda yun yung bukid. Araw-araw ko monitoring. Yun, araw-araw ang monitoring. Pagkaya rin ang monitoring, anong ginawa natin sa activity natin? Nung pumunta kami sa mga bukid ninyo, although lahat ay hindi napuntahan, yung naman wala, hindi namin naabutan. Ano? Kaya, nagbilang. Hindi nilang natin, yung ay ating ni-record. Hanggang dun sa ating paglalakayan, sinabi namin na kayo ay mag-record. Monitor natin, ni-record natin lahat ng ating mga natutunan na dapat obserbahan sa inyong bukid. Hanggang sa inyong gastos at kita, naka-record yan. Okay? Ito po yung ating ginawa. Pagkayanin natin ng record keeping, siyempre, ano nang susunod sa ating pagpapalayan, tayo naman ay yung ginawa nyo dito nakaraan. Nagkwenta na po. Nagkwenta na. Oo, kumani na. Kumani na tayo. Oo. Pero yung ba sa buong cycle, kamusta naman po yung panahon ng ating kalagayan ng ating bukid? Kung ating babalikan talaga, kasi mamaya kailangan natin ito eh. Maayos naman po ba yung panahon? Sa tubig po medyo May nabiging sa tubig. Yun yung naging problema natin ngayong season. Tapos yung timing naman nito, sa ating kalusot, nangyarap talaga kasi number one challenge po sa apartment ngayon ng climate change. Yan, so kailangan natin mag-adapt doon. So yun, naging maganda naman yung ulan, pero medyo binitid. Pero base dun sa ating mga pag-monitor, wala namang masyadong nabiging talaga na nakulangan sa tubig. Naging sapat pa rin naman yung ulan at yung patubig nila. Okay, so nag-record tayo, money. Ngayon, pagka-ani, pagka wala tayong FFS, anong ginagawa natin susunod? Ginagawa na mag-aaral. Nagtimba. Nagkwenta. No? Nagkwenta ng inani, tapos ano na? Bayad utang. Bayad utang, magbigay iwan. Tayan ang pestahan. Ito lahat. Nakita yun sa sunod ay gayaan ulit. Pero sabi ko kanina, kaminado tayo kayo sa inyo galing na wala namang plano na nangyari basta parang automatic na okay at na ulit. Ano?
So dahil nga po dito sa atin, nag-aaral tayo ng FFS, Farmers Field School, ay karagdagan natin yung closure na sinasabi ko. After natin umani, ang titingnan natin susunod, ito na yung kabuuan na gagawin natin. Titingnan natin kung kamusta naman yung mga inari ninyo. Kamusta naman yung makikita ninyo. No? Yung bang mga natutunan natin sa FFS, inadapt, ginawa nyo ba? Nung ginawa ninyo, ano ba nangyari? Yung hindi nyo ginawa, ano ba nangyari? Meron bang epekto rito sa inyong pagsasaka? Malaki. Ayan. So, titingnan natin mamaya kung ano yung malaki na epekto na yun at titingnan natin kung meron pa ba tayong babaguhin sa inyong pagsasaka. Meron ba yung babago sa pagsasaka ninyo? Idadagdag. Oo, kasi nga, sabi ko nga, kung grupo na to, isa sa magaling ng mga partner na halos walang mabaguhin, dadagdagan. Nakita niyo mamaya yung average na alin ninyo, tataas. Kasi yan si Ibaw, so hindi naman pinapabayaan ganoon pa sa trading. Ayan, so babaguhin, dadagdagan. Ibig sabihin, pagka may dadagdag ka, sa susunod na bago ka magpunla o magaya ka sa bukid, anong nang gagawin ninyo? Meron kayong plano na. Diba? Nakita niyo yun, na hindi na dati na tanim-ani. Ngayon, meron dapat kayong dadagdag sa inyong pagsasaka na meron kayong titingnan na kahinaan, kalakasan ninyo, meron pa kayo dapat baguhin sa pagmamakalan nyo ng bukid, meron ba dapat kayong idagdag. Para dun sa plano ninyo, dapat, dati hindi ko pinapatag yung lupa ko, ngayon, papatagin na. Hindi yung plano ko idadagdag mo, tapos, analyze ulit. Dapat ganun tayo, hindi yung parang robot na lang na tanim-ani. Sikapin natin na mapaganda, lalo yung ating pagsasaka. Okay po? Yan, sige. Ngayon po, papakita ko po sa inyo kung ano yung naging resulta ng ating ginawang pagre-record dun sa inyong bukid. Ito po, as much as possible, ay ginawa namin na tanggalin sa inyo at yung iba rito ay yung mga ni-record namin sa inyong bukid. Pero bilhin po natin kung meron kayong mga nakita na hindi naman tama, gusto mong baguhin, ay pwede pa rin naman natin ihabol. Pero ito po yung summary ng mga ginawa natin habang tayo nag-aaral na nag-check agad kung check ba kayo o plus yung inyong ito po ay hindi nyo talagang nakikita kung ilan yung kinita ng isa sa atin. Kasi ito po lahat ay naka-convert sa isang hektarya. Sa hektarya po to. So alam naman natin yung iba-iba sukat ng ating saka. Para lang mas maliwanag, mapicture natin kung sino nga ba yung pinaka may mataas na inani o medyo hindi mataas. Nakita natin, mapagkumpara natin pati sa gastos, convert natin sa isa hektarya. Okay po? Ayan. So kung makikita ninyo, para lang po mapaliwanag itong monitor report natin, dito yung mga paralan, i-check na nireview natin kaya, nireview namin sa Silya hanggang 9. Pero sa 9, nakita nyo ang ito. So ito po ay yung total ng i-check na nakuha ninyo, inani ninyo, at ito yung inyong mga kita. Ito yung mga remarks na nakita namin, ating lahat, noong tayo ay nag-monitor sa inyong bukid. Okay? Base dito, para hindi tayo maguluhan tingnan nyo muna yung inyong mga naging resulta. Ang masasabi ninyo? Dito, sa i-check 1, halos lahat ng isa ng barangay ninyo, Concepcion, ay check na. Bakit? Kasi binigyan na tayo natin. Yung nagbigay ng kanyang opisina. Pagka naroon pa naman dito, mga magalang, meron na tayong libreng tingkit na legalidad at rekomendado. Nung i-check ko, 92%. Ano sige, Roderick? Ayun, kuya. Ito po ay ulitin ko, ito ay hindi nyo makita talaga yung actual na kinita o gastos na sa farmer. Walang, kumbaga open tayo kasi dito tayo matututo. Ayan. So yung mga matataas ang amin, sana
dahil yan sa kanya galing to, sabi niya, pinulang yung kanyang repair kasi nga nagmadali sa dahil sa tubig. No? Kaya, sa kitchen 3, lahat ay nagsabayan na sa barangay construction. 100%. Sa kitchen 4, tinan niyo yung kitchen 4. Alos 69%. No? Baliktaran, yung ating ay yung ating kitchen na na-achieve. Doon nahina yung barangay construction. Base sa na-monitor namin sa bukid. No? Dito kami nag-concentrate na lahat tayo talaga lumusong. Gatmari sa mga bukid nyo at nagdilag. At nagtala. No? Sa kitchen 5, lahat naman kayo ay check. No? Check na doon sa bilang ng pumasok na buhay o doon sa nagamit ninyong pataba kayo. No? Kitchen 6, kung sabi nyo nga ay mayroong konting problema sa panahon, pero lahat naman ay wala namang nakulangan talaga upang makakita ng stress. No? Kung makababa sa inyo, sa kitchen 7, meron lang na naman, 2 na tinamaan ng peste. Okay? Sara ko doon para makita nyo. Nakita nyo po ba sa likod? Ayan. So, 2. So, medyo titingnan natin kung ano yung magiging epekto nito. I-check 8, lahat ay ayaw ng Diyos, maganda yung panahon noon, ay ano nyo ng maganda yung inyong mga palay. I-check 9, wala. Lahat ay nagmamadaling makabayad utang. Binenta na. Although meron kaming, kung may time mamaya, papakita ko yung second group na mayroon nagbilad, na nagbenta ng tuyo. Tingnan nyo. Share ko sa inyo kung ano yung naging resulta naman nung pagbibilad niya sa kanyang bukid. No? Unfortunately, dito ay nagbenta lahat. May nagpatuyo man, yun ay pang kain na lang. Okay? So, kaya ito yung dinagdag natin doon. Okay? Kung makita ninyo dito, inayos na po namin to. Inayos namin mula sa pinakamaraming na-achieve na key-check na 8, pababa, at doon sa inyong dami ng inani. Ito ay tonelada. No? Familiar ba tayo sa tonelada? Ito ay, kumbaga sa timbang niya, pag multiply natin ng 1,000, 7,500 kilos. Ganun ho. Hindi na namin kinukumpara sa bag kasi iba-iba na yung bag natin ngayon. Dati 50 kilos. Ngayon gusto yung pinapahirapan yung mga kargador nyo. Ginagawa nyo pang 60, ano? Mabali-bali na. So, tonelada po yung ginamit natin para makita rin natin yung kaibahan ng inyong mga ani, mapagkumpara. Ngayon, tanong. Base dito, wag mo na rito, parang dito naman dito. Base dito sa inyong nakita, meron ba kayong katanungan? Kasi dito nyo na makita kung ano yung mga kahinaan na nangyari sa atin, bakit yung akin ay hindi ako umani ng ganon. Gusto ko mang umani ng ganon, ano kaya yung kanyang ginawa? Diba? Para lahat tayo, bandang huli, ay ani ng ganon kataas. Tama? O hindi tama yung nandun? Tama naman? Tama naman po. Sa inyo galing yan. Papagalitan kayo ni Juan, ni Sir Edison pagkamalian. Okay, so may katanungan ba kayo? Wala? Ibang istorya po yun, no? Later on, titingnan din namin yung ani ninyo na nakaraan tsaka yung ani nyo ngayon na meron kayo review sa palay check. Pero ako ang unang magbabato ng tanong kung wala kayong katanungan. Okay? So doon sa kay Ma'am Ronalyn, yung pinakamataas ang inani, 7,500 kilos. 7 tons. Kung ito ay nasa 50 kilos na bag, maani ito ng halos 150 bags per hektar. No? Meron ka bang may share, Ma'am Ronalyn, kung sa tingin mo bakit umani ng ganyan yung lola mo ba? Yung gumagawa. Ano yung nakita mo na kakaiba doon sa bukid? Araw-araw nilang pinupuntahan. So doon ba sa pamamahalaan nila, nakita mo ba sila ng
ng something na maganda sa ginagawa nila na ikaw ay napamangha? Yung lang po sa ano, pagkatapos mo ng pali kasi kung minsan nagbibigay ng munggo. Ay, naglalagay sila ng munggo pagkatapos magpalay. So, yun yung bukod doon, yun yung isa muna number 1 na nakita sa kanila. So, yung pagtatanim pala nila ng munggo, although wala kasi rito, di ba? Ay na palagay mo merong impact sa kanyang inani. Palagay nyo po. Bakit? Isa-isa. Si Kuya Angel naman. Ano yung Kuya Angel? Organic po yun eh. Oh, organic. So kapag kayo palain ng munggo, Pagka po nagtanim, pagka po lang umulakot na, pwede na patayin nyo. patayin. Ayun. Narotobate. Pakalayin eh. Ayun. So yun po yung, lahat po ba nagganon? Hindi. No, so maaring yung ginawa nung bukid nila Ronalyn ay yung nagtanim ng munggo, kaya yun yung magpapaliwanag na ganon tumaas kumpara doon sa hindi gumawa. No? Pero saan talaga pumapasok yun kung natandaan yung discussion yon? Sa key-check. Medyo malayo siya pero doon mo may-relate. Dalawa. Ha? Dalawang key-check ang tatamaan nun. 2 and 1 yun. Ha? 2 and actually lahat. Actually lahat tatamaan kasi yung ginawa mo sa bukid ninyo, kung babalikan natin ang color check, ano siya? Integrated. Na kung ginawa mong isang pamamala sa bukid mo, tatamaan lahat, no? Sa lalo dito, sabi nyo, key check 2, key check 3. Sa key check 3, di ba? Doon natin napag-usapan na dapat may pagpapahingaan yung lupa. Oh. Pinahinga niya ba yung lupa niya? O, kaya sana check. Plus, nagtanim siya ng munggo. No? Pinagpahinga ba ang lupa pagka nagtanim ng munggo? Nagpahinga. Tapos, dahil wala namang peste na gaya ng palay dun sa munggo, plus, sabi nyo nga, sa key check 5, nadagdagan pa ng sustansya yung kanyang palay. Kasi ang munggo, siya ay may mga microorganism na kinukuha yung nitrogen sa hangin, tapos kapag nga, tama si Kuya Angel, linararo mo yun sa panahon ng flowering, ay ibabalik niya sa lupa yung sustansya na nakuha niya. So, double purpose. No, so yun yung nakita ni Ronalyn. Kaya, iba yung naging taas ng ani ng kanyang mga tito. Kapag kasi May- hindi ko papatayin na double purpose yun. Apo? Bakit? Pagbenta. Ulam pagbenta. Kapag hindi mo naman pinatay. Ang hindi mo pinatay. Oho. Oho. Nagpapakakan eh. Ha? Nakakaha siya. Oo, kinakasin. Oho. Ayan. So, Ano pa? Kailangan. so ano yung nakita ninyo sa ginawa niya? Ano masasabi ninyo? Kayo ba ay magtatanim ng munggo pero pang ano ba ang purpose? Pang pataba ba? Pang ulam? Pang gulay? Pang benta? Tatlo ang purpose, no? So doon, pwede nyong gamitin yun sa susunod. Pero, base doon sa sinabi ninyo, dalawa actually ang purpose niyan. Yung una, pagka-flowering kasi, pagka doon mo inararo yan, maganda yung magiging sustansya sa bukid. Parang manok, tingnan nyo yung manok. Pag mangingitlog siya, naghandang mangitlog, ano itsura ng inahing manok? Mataba. Diba? Masarap talagang katayin. Pero pag nangitlog na siya, ano na itsura niya? Payat na. Parang yung sa munggo, pag may bunga na, payat na. Although meron pa rin makain doon yung lupa, pero payat na. Hindi gaya yung namumulaklak na nagpre-prepare sa mamunga, matabang mataba siya. Pero doon mo sa time, nakakatayin o papatayin para makuha mo yung taba. So dalawa yung purpose. Yung bangka rin ng manok o yung itlog. Pagka itlog, pambenta, pangkain yun. Pero wala nang purpose, halos yung may bagay man siya, kunti na lang yung ganda. No, so doon kayo mag-isip ngayon. No? Ayan. So, bukod doon, mayroon ba kayong katanungan na naisip tungkol sa ating monitoring board? Siguro sir, maganda yung binhi niya. Kaya madaming inamin. Tanungin natin. Tanungin mo siya. Ano daw ba yung binhi ninyo? Ang binhi niya. 480 daw po yung ginamit niya ang variety dito. Maani talaga, no?
Yung pong iba, ano po yung tanim ng iba? 216. Mahina nga ng tuwal. 216 halos. Maganda 216. presyo, pero Ang presyo. mahina naman sa amin. Ayun. Ayun. Mahina. Ayun. So, nakita natin yung pangalawang reason na mukhang dito tayo nagpo-focus kasi nga gusto natin din tong focus na to. So, bukod sa munggo, yung kanyang variety, sabi ni Nanay Narle. Ulitin ko lang sinabi ninyo ha. Kasi sabay-sabay kayo nagsasalita para lang maliwanag. Ang sabi niya, 480, na base doon sa sabi ninyo sa lugar ninyo, ay maganda yung tanim na 480. At yung variety na inanin nyo ngayon, medyo humina siya. At yun din na may napansin namin nagpunta kami rito. Hindi lang sa Santo Domingo, pero pati sa ibang lugar, sa Lupao, medyo mahina yung 216, tinamaan siya ng sakit. Buti nga sa inyo, hindi grabe eh. No, sa Lupao, iba yung sakit na tumama doon. So, bukod doon sa munggo, yung palang insect RC 480 ay kabing-kabe doon sa lugar ninyo. No? So, yun yung dalawa na advantage na ginawa nila para sila ay umani na maganda. So, papasok yon sa i-check 1. Although, rekomendado yon, pero tingnan natin kung meron pang mas magandang pwede nyong gamitin sa inyong lugar. Okay? So, ano pa? Parang matatapos yung discussion natin puro dito, ha? Wala ba kayong ibang napansin na pwede nyong itanong dyan? Oh, kita niyo yung mga inani ng 8. Oh. Sa number 13, sir. Number 13. Ano po ang tanong na sa number 13, kaya Roderick? Kasi ako, bakit po hindi siya nakipagsabayan sa karamihan? Ba't na pinabayaan na meron siyang mga mali sa pagpiprepara ng kanyang sakaran? Siguro hindi lang si number 13 doon. Pwede rin sumagot si Ako, yun po yung mga... Ate Juanita, Miriam, Kuya Joel. Bakit po kagaganda naman ng mga katabi niya? Oo. Bakit po nagkaganon? Bakit daw nagaganon? Kasi nga, magandang tanong yan. Kasi nga, baka may share mo, baka may diskarte ka, para may share natin, para alam na rin namin na sa susunod kung paano. Sige, sir. Kasi po, saray na kami mahina lang yung ating. Hindi, maganda rin yung inanan niya ni Roderick. Nakailang bags yun. Ito na lang tayo mag-focus, Nanay Narle. Kasi mahaba ungay ng 216. Ay, triple 2. Rifle to. Pero ang tanong niya ay bakit hindi siya nakapagsabayan? Kasi nga, ang gaganda ng mga katabi na pura naman po natin dito. Kasi Oo. hindi naman lang panainit sa kanila. Teka, asa ba si Kuya Roderick muna? Kuya Roderick, ang sagot niya kasi ay sanay na sa mahinang ani. Kaya nga po, ang purpose natin dito, palalakasin natin. Huwag kayong masanay doon. Dapat masanay kayo sa mataas na ani. Ayan, tama, di ba? Oo. Dapat mapataas namin. Oo. Kasi sir, minsan po, nasa kwan din yung asa nagtatanim. Kasi meron yung mga batang nagtatanim is talagang madalang na siya. Ang masagot ko yung konsiyan ko. Kasi sa gawin namin, ganun din nga, may madadalang. Kaya Aha. ang nangyari sa amin, para lang kumita ng mas malaki, nagdagdag kami ng pataba. Asan ba sa inyo, ate? Ulit, ay. Humabol lang po kami din. At yung iba nga halos 2 dita na yung layo. Teka, nagkakalituhan tayo, Ate Julieta, ang tanong natin ay check 4. Ibig sabihin, nung nagbilang kami noon ng tundos per square meter, hindi siya pumasok sa 25. Ang nabilang lang kay Kuya Roderick ay ilan? 21 lang. Ang average niya. Wala pa pong bunga nun, di po ba Sir Edson? Wala pa po. Dapat talaga walang bunga. Oo, walang bunga. Kasi nga, ang bibilangan mo rin yung tundos, yun manananim, sabi nga ni Conce. Pero sa inyo, ang nabilang mo doon ay 30. Ako, naghulip-hulip po kami. Ayun, naghulip kayo. Yun yung maganda nating i-share. Kasi yung manananim nyo, paras lang ba doon kay Roderick? Baka po ganun nga. Iba yung nagtanim. Iba po kasi. Kumadalang ang tayo. Sige, bigyan natin ng chance kay Roderick. Kasi po sir, pag nag-aalaga ako ng palay, tanaw-tanaw lang po.
Sige, okay lang yun. Okay lang. So, tanaw-tanaw, ano? So, kasi, ano po masasabi ninyo sa manananim pag nagpatanim kayo, pag tanaw-tanaw lang? Sino yung gaya niya rito na tanaw-tanaw lang pag nagpatanim? Oh, sige, si ate, kasi si ate Julieta, check siya. Ano naman yung masasabi niyo po? Kasi po, pag hindi po pumapasa, may standard po kasi kami na ano, pag hindi po pumapasa, pinapaulit namin. May standard kayo. Ano yung standard? Share nyo nga po sa mga... Depende po sa binhi. Kung isang tangkal nga yung layo, dapat masunod yun. Mm. Kaya iniikot namin kasi kung noong una, nagpatanim kami na hindi namin iniikot. Mm. Sa gawing gitna po, may mga pultak-pultak siya. Oho. Kaya yung kailangan talaga na... Pumupunta kayo sa gitna. Puntahan niyo po. Oho. Tapos yung nakita yung pultak-pultak, anong ginawa ninyo sa manananim ninyo? Manananim, ay ulitin niyo yun, dagdagan niyo. Ulitin nyo, sabi nyo. Dagdagan. Dagdagan. Ibig sabihin, bago pa sila umahon, padadagdagan nyo na. Habang andun pa lang sila. Gusto naman nila. Eh ako po, obligado niyo kay babayaran. Ganun. Ay, hindi nyo babayaran, ay kanyo. Wow, so walang dagdag bayad. Mananakot lang po yan eh. Oo. Kumbaga po kami ang mapipermisyo, bumabayad kami. Tama. Kasi ang laki na bilang nyo. 30, oh. Opo, so babayad ka ng sakto tapos lolokohin lang nila. Oh. So payag naman sila. Bayad Walang sama ng loob. po, ano, hindi naman po lahat, kumbaga. Oo, may part talaga. No? Si Kuya, bago ko sundan si Ate Julieta. Sir, akin kasi, nung... Asa sa inyo, Kuya? Ito? Ay, hindi. Ito. Ay, wrong pala. Kaya pala gusto magsalita eh. O, sige. Sir, na point ko naman yan, nandun naman ako. Kasi ang problema kasi nung manananin ko, mga tropa-tropa. Tropa. Eh, Baka si Nanay Narli lagtalim ah. Tinuturo mo si Nanay Narli. kumuha ka na lang ng 4 at bahala na kami dyan eh. Ah, 4. Ano kung magtatanim? Uminom. Lalo ng... Eh, mas maganda pala na Oo. hindi kaya nire-review yung tatay. Diretso kaya. Oo, tama. O sige, maganda yon, maganda yung sinabi. Yung iba, pwedeng, eto, pinainom. Ito ay nasa pilapil. Sundan na natin lahat. Andito ba si Ate Miriam? Ano naman po yung technique ni Ate Miriam? Ba't kayo na wrong? Eh kasi sir, hindi naman po kasi talaga sir, natapat ng binilong po kasi sir. Aha, Tapat po ako dun sir sa talagang maliit sir. sa maliit. Although wrong siya, pero 23 na tapat lang. Pero, kung maluwang yung inyong sukat ng area, hindi lang natapat yon. Sa malamang, ganun na ang kalamihan nun. Pero nagpatanim po kayo, wala naman ba kayong ibang ginawa? Hindi po sir, nandun naman din po. Nakabantay po. Lumusong po kayo sa gitna. Sir, nagbabantay po. Eh, nagbabantay po, kaso meron talaga natapatan na hindi. Although, wrong siya, 23. Ganon din si Ate Juanita. Kasi sir, ano po kung nagpapatanim package deal kasi Package deal. na pupuntahan, gano'n. Aha, Ang mga mananakit. aha. Nasa sa kanila na nga yun kung hindi nila pagbutin ng tanim. Ay, ganon. Siyempre, ako naman, wala naman akong katulong na nagtukan sa bukid. Aha. Kaya, pag naiinom mo na lang, magsasabot ka ng mataba. Ibig sabihin, hindi nyo rin nililibot pag nagpapatanim. Sir, halimbawa na po, minsan nagpapataba. Pupunta naman ako, pero wala naman ang ako. So, hindi nyo na rin siya pinapagalitan. Kapag Sasabihin ko na lang. pagsasabihan na lang, pero wala na. Si Nanay Narle, may sinasabi kayo Nanay Narle. Paano ginagawa ninyo sa manananim ninyo po? Sabi ko sa mga katulong ko, bantayan at tingnan. Pagka madalang ang tanim, hindi, paaanunin mo talaga. Hindi, tapos, ano naman, kung may madalang talaga, hulit-hulipan nyo. Huwag pagtatagalin, isang linggo lang, maitundos na yun. So yun yun. At saka nagpapatira ako, pagka may tira ka ako, huwag ilagay sa pilapil. Kalagin yung pulak, itundo sa pagipagitan ng kwan. Pagka lalabas ka doon, may kukunin kang ihuhuli. Huwag nang babawasan yun. Yun. So, galing ah. Nakikinig ba lahat? Yung mga teknik? Swerte po si Nanay Nabli. Kasi po, napakasipag talaga nung kasama niya. Ako na nagsasabi dahil kasi talagang kinakain naman. Asa kasama din. Masipag talaga. Masipag. Sila nagdadam. So, kapag kayo yung inyong kasama ba hindi masipag, susukuan na lang natin? Si Ate Julieta. Isang chance po, pag hindi pa rin, talagang chew. Oh.
Wala akong alam kung may mga kasama din dito sa grupo. Pero yung pinupunto natin dito ay yung... So, kaya nga tinagano, tingnan natin kung ano yung technique ng mga nakasunod at hindi. Ano ba yung dapat pwede nating kunin sa kanila. Okay? So, pwede siguro kasama, pwede nating pagsabihan. Plus, gaya nga nung nasabi ni Conce, no, nakita niya na yung manananim niya, tropa, pinainom, hinayaan niya na. No, si Kuya Rederick naman, alam niyo na yun. Si Kuya Rederick naman, gano'n, ano? Oh, si Ate Juanita naman, talagang wala talagang magawa. Pinupuntahan niya, pero iba siguro makikuhan si Ate Juanita, medyo nahiya siya na pagsabihan. Yung pagsabi niya kasi malumanay. Na sa susunod, ayos niyo yung pagpapatanim niyo ha. Ganun. Nakita niya pinupuntahan niya, pero nakita niya, malalaki ang gawa. Susunod, ayusin niyo ha. Okay, thank you. Ganun siguro siya. Pero pagdating kay Ate Juanita, Ate Julieta, pag pumunta sa gitna, matapang. Kailangan pala ng katapangan sa isang magsasaka. Nakita niya, ang advantage kasi babae. Ay kung lalaki, kung matapang yon, talagang tanim na tanim yon. Pero sa susunod, hindi ka natataniman yan. Katapang naman ni Conce. Hindi, joke lang yun. Meron naman po. Dahil sa May pang-ay-ayo naman. Mga namin na kahit pagsabihan mo, tatanawin ka lang. Ay, oo. Na hindi mo alam kung labing tutuntos na. So dapat pagsabihan, nandun tayo na medyo mag-demand din tayo. Ito base sa inyo yun ha. Hindi saan nanggagaling yun. Mag-demand tayo na sabi nga ni Ate Julieta, lugi siya, nagbabayad siya. Talagang pinababalik niya yung manananim niya kung nakita niyang kulang doon. No? Tapos, siyempre, andun yung, di man siguro galit, yung sinseridad niya sa pagsasaka nandun. Na yan ang hanap buhay ko, ayusin nyo. Yan ang hanap buhay nyo, ayusin nyo rin. No, hindi naman kayo malulugi, binayaran kayo, plus pinagmerienda naman kayo ng mabuti. So, walang talo, panalo lahat dun sa ginawa niya. So, sa susunod siguro, kung kaya, kung gusto nyong baguhin ito, tularan natin si Ate Julieta at si Nanay Narle. No? Si Nanay Narle naman, nakita ko, mas ipag nga yung kanyang kasama, pero yung kasipagan nun, palagay ko, may impact din si Nanay Narle. Wala ka namang hawak na panabas na Nanay Narle habang sinasabi mo yon. Hindi naman po. Kasi ito sa mga katulong ko, na yung bang pinakikisamahan ko. Pinapakisama. Wala akong asawa, magsasaka, puro patulong lang. Siyempre, nakikisama ako sa kanila. Yun. Pagbutihin yung magsaka, kasi yun lang ang kinabubuhan. Ayun. Tapos, yung bukod sa kanya, sabi niya, yung mga ginawa niya ay yung mga practice natin na recommendation sa key-check natin, sa key-check 4 na dapat yung paghuhulip mo, may pagkukuhanan ka. Dapat, pag ikay naghulip, ang sabi mo ay hindi tataas sa 7 araw para sumabay. Para sasabay. So, nakita nyo, si Narly, maganda yung kanyang naging check sa key-check. No? Okay ba? Ngayon, sa susunod, mamaya titingnan natin kung meron kayong napulot sa kasama na. Yung iba, may share ba? Kasi iba-iba kayo ng teknik eh. Gusto ko makuha lahat ng teknik. Kung hindi gumana yung galit, yung pakikisama, baka may ibang teknik. Sino yung may share pa? Sige kay Angel. Si kay Angel ay check din si kay Angel. Nabilang niya 32, madami din. Sige. Po, yan. Sa paggagayak pa ng taniman, talagang ako nag-e-instructor, patag na patag ko yan. Pangalawa po, pagkabili ng patanim, yung mga anak ko kasama doon sa mga nananim at 10 lang naman ang kinukuha ko sila, pinapantayan ko po talaga sila, iniikot-ikutan. Yung mga anak niyo po? Opo. Nagtatanim na? Opo, nagtatanim po. Okay. Oo. May dalaga kami. Firmis po talaga asa 20 cm po ang... Ay, ganon. Yun. At pagka po minatitira pa ang mga pula na kuwan, pinasisiksi ko na rin po sa kanila ron. Oo. So, kaya po yan, pantay na pantay po talaga yan. ang tanim. Hindi Ayun. po ako nagagalit sa mga manananim dahil kasi medyo suyuin ko sila. Ang dahil nila yung kanila.
Susuyuin naman po. O, iba yung technique ni Kuya. Paano mo sila suyuin kay Angel? Siyempre po, tama po yung tipong sa hapon, may mga binata po yan, kasi pang isang bote lang, meron po sa hapon yan. Ayun. Doon nagkaiba. Doon nagkaiba. Paano kami sa talagang halos naging pares po talaga. Ang ganda nga eh. Oho. Sa totoo lang, Kuya Angel, kayo yung may pinakamagandang 32 yung nabilang. Opo, dahil 56 po ang average ng timpang ko talaga. Oo, 56. Ayun. Sige. So yun. So ganun yung ginawa niya. Kaso hindi ka mapapasana all kasi may kasama siyang mga anak. Talagang inutusan niya. Plus, yung pakikisama nandun. Parehas kayo konse pero iba kayo ng teknik. Siya ay nagpapainom ng tapos na, ikaw nagpapainom na nagtatanim pa. Baguhin mo na andun pa rin yung pakisama mo pero kapag mahilo-hilo na, baka pati ikaw hilo ka na rin. Yung tingin mong diretsyo, wala na. So tama lang din kasi nakikisama tayo. Sabi nga, iba ang diskarte ng lalaki kasi sa babae. Hindi ka pwedeng pumunta sa gitna ron at magmatapang doon. Kasi lalaki may takot, pero babae tatawanan lang yan. Si ating naman nagagalit, ganun lang naman yung mga yun eh. O sige Leonardo. Nag-share lang ako, pero tanong ni Ate Judith yung pultak-pulta. Pinapakalit niya, pero sa akin, mag-distractive ko sila. Sama 25 yung sa akin. Yun. Alas Pasado. Ayaw malayo, ayaw tamtaman yan. Ang nagkaroon naman ng pultak-pultak sa akin. Bumibili naman ako. Hindi ko pinagagalitan yung kuha. Yung magtatanim. Bumibili ako kay Ricky Reyes ng kuha. Nobel niya. Dali naman tayo. Maniniwala na ako eh. Naka-nobo hair ka, no? Sige. Sige. Lalagyan kita certificate, best in Novo Hair. Ayan, sige. So, thank you. So, meron pang gustong mag-share. Yung mga may diskarte, may share nyo. Para yun namang i-share kahit na sa tingin ninyo hindi siya magandang diskarte, pero alam na natin kung paano yung sa susunod. Pero talagang kasi balak ko na rin talagang yung busy. Ay, magsi-grower po. Wow, pwedeng-pwede. Hindi ko po kay Tito ko na tulungan namin. Ayun, sige ho. Basta kung di man tayo magkita na dito sa Pilrice, pag gustong-gusto nyo, tasaktan dyan si Ma'am Emmy, sana ang lalapitan natin. Tamang-tama, ang lalapitan niya siguro si Kuya Alpi po, Sir Alpi, para yung coordination natin. Para si Nanay Narly kasi retired na eh. Retired sa pagbibinhi. Huwag ka nang sumagot. Ito, magiging na to. Pwede yun, subukan natin. Gusto kasi sa akin na Tito, so tulungan namin pa. Ayan. So, hindi, galing kasing siglawer si Nanay Narly, kaya ang dami niya ring training na napuntahan, pero very active pa rin siya sa ganito. Ayan. Pero parang first nyo lang to, Nanay Narly, no? Sa palay? Hindi, dati na. Dati na. Okay. So, yun po ha. So, lalo na pag naging seed grower. Ang diskarte nga po, may share ko lang din yung mga isa kong natutunan sa ganito rin, na hindi nyo rin nasabi. Lalo na sa seed grower, Kasi ang seed grower, busy yan. Lalo pag naging successful ka, nasa 20 hectare na yan. Baka hindi mo na magawa yung sinasabi natin, Julieta, na isa-isa papasukan. May diskarte sila na, di ba, kunwari ito yung pinitakan, kunwari rectangle, pahaba. Ang manananim, ganyan na atras niyan eh. Ang ginagawa ng seed grower, pahihilerahin dito, pag ganung atras. Pahalang. Kasi, ang manananim daw, mentras, lagi yan lingon ng lingon sa likod. Mentras malayo, minamadali nila yung atras. Dumadalang. Ang ginagawa ngayon ng mga seed grower, sabi lang nila, pahalang. Kasi, pagkita mo ngayon, malapit lang. Although, yung manananim daw, nagpapadagdag.
Pero hindi naman na daw talo yung si drawer kasi magpadagdag. Kasi, di ba na-compute na natin yung kaibahan ng 21 sa 25? Natatandaan niyo kung ilan yung ani na nawawala sa atin? Di ba? Ayun. So, tingnan natin kung pwede rin yun, kinalaunan na technique. Pero sa ngayon, dahil isang barangay kayo, pag sama-samahin niyo yung technique na ginawa ninyo. Okay lang po ba? Meron ba akong tinatawag lalo doon sa si Ate Miriam? Okay na, no? Oo. So, si Ate Miriam, natsambahan lang. Pero sa susunod, ate, although konti lang, no? Pwede pa rin na malagyan. At yung mga check, pagpatuloy nyo lang yung diskarte ninyo. Huwag lang kayo magbabago ng manananim. Pagka iba na yung manananim nyo, tandaan natin yung na-share ng mga kasama natin. Yan, gano'n pa eh. Dadagdagan ng kaalaman eh dito eh. Sige, dadagdagan pa. Ano ho? So, yan, maganda yon. Ano pa? So, okay na dun sa key-check 4 ha? So, pag sama-samahin natin yon, yung pagpapainom, pakisama, okay lang yon, pero nasa timing ha? Sa timing. Medyo ma-stricto ka, pero susuyuin mo pa rin. No? Tapos natin, tamang gabay. Tamang gabay sa inyong mga kasama. Kung ano gagawin. Kasi kahit masipag yan, kung hindi mo naman alam kung ano ituturo mo sa sariling diskarte niya, mala rin. Nako, kailangan may tamang gabay pa rin. Kasi nakita nyo, halos babae kayo, sabihin, kayo yung manager dun sa bukid ninyo. Di ba? Ayan. Kayo yung magpapatupad naman ng mga plano doon. So may katanungan pa kayo rito? Sige, pwede kayong dumako sa iba. Na in relation dun sa ani ninyo. Meron ba? Naintindihan na lahat. Ha? Sige. Dun sa ani ninyo, hindi kayo magtataka. Nakita nyo dun sa dito. Bakit etong key-check 7, nakita nyo to? Nakita nyo itong dala na to? Tingnan nyo rito, wala kayong tanong? Ay, dahil ako nagtanong, kayo nasasagot. Depende po siguro sa... Teka, liwanagin natin yung tanong nyo. Ano ba yung katanungan nyo ron? Bakit nga po mataas nga yun? Samantalang yung nakabuo ng key-check A, 5.12 lang yung yield niya. Oo. Tapos itong... Sa Ate Evelyn, dito ba si Ate Evelyn? Opo. Tapos Oo. bakit naging 5 point na yung libre? Mas mataas. Si Ate Juanita. Nasa si Ate Juanita? Dahil tayo yung nagpunta set tayo sa bukay, nasukat naman natin yan. Yes. Oo. Ngayon, bakit nga ba mas mataas yung ani ng mayroong sa key check kaysa sa check lahat? Ano sa palagay ninyo? Sa condos po siguro. Noong una kasi sir, sinukat yung meron na po kunti nga lang kasi kung wala pa siyang buhay, kung wala pang... Aha. Pinuntahan naman natin, sa hahaba naman ang buhay. Ano ba yung hindi mga hindi? 216. 216 yung binhiya. Tingnan natin daw sa binhi sa 216. Tanong ni kay Angel. Ito kaya Angel, tatanungin mo rin. Ano yung binhi nyo daw, Ate Evelyn? Sabi pa ni sir na Ha? Ha? 402. Pero mabigat naman sa timbang. Mabigat sa timbang. Tapos, 216. Kasi umaverage ka ng ganon. 5.12. Naha. Kita niyo yan? Ano kaya yung naging dahilan ng ganong ani? Kung sa binhi, ibig sabihin, magkaiba kayo ng binhi. Isang 216, isang 402. May iba pa ba nag-402 rito? Wala bang nagkaroon ng sakit doon sa iyo, ate? Napuntahan ba na yung bukid mo? Oo. Saan gawin yung sa inyo? Doon sir, di ba sumasapang pa lang yung pinuntahan natin yung... Sumasapaw. Oo. Ayan. So, kung makikita ninyo, unang-una, maaaring sa binhi. At ito po ang tingnan ninyo ha. Ito ang tingnan ninyong isa. Kaya Tewinita, wrong nga sa key check 4. Pero yung wrong sa
kinulang lang naman siya ng bilang na isa. Kuha? Maaring doon din. Sige, wrong ka sa Q-check 4. Pero isa lang naman na maari kung mas tinaasan mo pa to dahil doon sa pamamahala mo sa ibang dako ng inyong bukid. Kasi nung pinuntahan namin, kasi kasama ako nagbilang doon eh. Talagang ang ganda ng yung 216 niya lang, sa totoo lang, no? Ang dami namin pinuntahan na 216, pero yung 216 niya lang ang iba. Ang kinis. Ang kinis, ang haba. Parang yung 216 nung araw, di ba? Sabi niyo 216 eh pumangit. Yung kanya, ang ganda ng kanyang 216. Maari yon na doon din sa kanyang lugar, kulong eh. Kulong sa inyo, di ba? May dadaanan ka pang poultryhan. Kumbaga, kulong yung kanyang lugar, maaring hindi pa siya napasukan nung... Di natin alam kasi kung ano yung source nung naging pangit na dahilan sa 216. Plus, isa lang yung kanyang nagkulang, maaring na-compensate pa rin kahit paano ng halaman niya. Pero, kung sakaling ito ay check, no, sa palagay ninyo, aan ito ng 6 pataas. Tingnan nyo rito. 25, 24, 5.93, ito 25, 6. No? Mas dumami. Habang dumami, tumaas pa nga. Ano ho? Pero dahil dito lang tayo nagkukumpara, maaari nyo ng kasagutan. Dito naman kay Ate Evelyn, check siya sa lahat. No ho? Maaari hindi natin makita kung ano yung kanyang dahilan. Ano pa sa tingin mo, Ate Evelyn? Kasi nung nakaraan, 650 ang namin namin sa kalahati. Ngayon po, Ngayon is... Pero mabigat ang tingin. mabigat. Pero, First time namin nagpo-auto, ayun. talagang maganda sa lugar namin. Ayun. First time nyo magtanim ng 402. Naho, kumbaga naipagsapalaran po kayo. Okay naman ang ani niya, pero hindi ganon ka okay sa dati. Although, lahat ng pamamahala mo, tama, doon ka nagbago sa 402 na sabi mo nga, bago. Masarap daw kainin. Lagi kami yung right auto, kaya sumubo kami ng masarap. Masarap kainin. Oo. Ayun. Di naman kayo kinulang sa tubig doon, te. Tubig. Okay naman kasi okay yung ano, yung tanim. Oo. Oh, pero sa susunod po, magtatanim pa po ulit kayo ng 402. Sige na, yan na sir. Ako ng bigas. Bigay ka, oh. Maganda namin yung Yung nasubok na variety. Oho. So nakita na natin yung dahilan. Kasi ang 402, hindi natin siya pwedeng irong sa Q-check 1. Kasi ang 402 ay rekomendadong variety pa rin. Kasi pang irrigated lowland siya. Pero, ito yung malaking pero dito. Yung iba, tumama, nag-480. Sino yung nag-480 ulit? Ayun, yung dalawang highest shielder, 480. Highest shielder, yung dalawa, kita nyo? Oo. Ibig sabihin dito, bilang magsasaka tayo, may sugal tayo sa pagpapalay, mayroon tayong... Ayun, sige. Yung sa pagsasaka, may sugal din dito. Bago yung 480, bago yung 402, dati na yung 216. So gusto nyo magbago ng tanim. Lahat yan rekomendado, pero ang bawat variety po natin, although rekomendado lahat yan, bawat variety ay nag-iiba-iba ng performance depende sa lugar. Kahit nasabi mong nebesiha to lahat, kahit minsan nga, yung bukid ng magkatabi mo, magkaiba yan eh. Naniwala, Aaron? Totoo yun, di ba? So, ibig sabihin, magkakaiba at magkakaiba yung resulta ng itatanim ninyo. Ito, ang pinaka, ano yung lesson learned natin dito? Susunod, magtatanim kayo ng 480? Oo. Magtatanim kayo ng 402? Yes, sir. Magtatanim din. 216? Hindi muna. Kasi may tama na eh. May tama na. Pero yung iba, walang tama. Ano yung pinupunto ko rito? Sa susunod na magplaplano kayo, ano ang pagbabasehan nyo ng itatanim ninyong binhi? Iba-ibang binhi sa Iba-ibang binhi. Kasi yung kay Kuya ay 216, tapos nung 216 ay gumanda, hindi. Parehas. Nung po kasi nung karaan-raan,
Bali yung second, pangalawang practice Ah. 2-1 sa to. Oh. Babaguhin ko. Babaguhin mo naman. Oh. Lalo na't yung katabing bukid mo, di ba? Halos din na meron, kayo na ba yun? Nandito ba siya? Wala. Iba yun ano? Yung i-converting po. Oo. Kasi yung katabi niya 216, kitang-kita yun. Yun yung sinasabi ko. Yung bukid din niya, tsaka yung bukid ng katabi niya, paras na 216, pero ang layo ng diferensya. No? Manila na sir. Ha? Yung kasing 480, nung nakaraan, ginamit ko yan. Tagaraw. Hindi yung ginamit. Bakit ka mo? Oo. Kasi nagtataka mo walang phone eh. Walang bagyo kung may pumasok. Datayo. Yun. Yun. Nag-iisip Sobrang. ako, nag-isip ako, kaysa maganda nga. Kung eto na yung bagyo tapos dumapa Oo. kalahati ang mawawala. Yun. Kataon lang na, hindi talaga Agyo. makalakta. Ano yung tinanim mo kaya, Leonardo, ngayon? 2-1-6. Ano? Ba't may watt pa? 216. 216 watt. 6 watt daw yung 216. Nanikwat. Nagmaaga ng tanim. Kaya nagbibiro na ngayon, dyan si Mau ha. Yung maninikwat, di nabibigyan sa susunod niyan. Bahala kayo. Kaya libre na nga, maninikwat ka pa? Ha? Oo. Ayan. Sige. Kaya, bahala ka, kuya. Okay lang yun pagka dumalo kami sa susunod. Ay, hindi, joke lang. Joke lang. Ayan, so, tama rin sinabi ni Kuya Leonardo. Dahil sa kanyang pagdedesisyon sa pamimili ng bara, hindi ko man sinasabi na ito ang tatanim ninyo, ha? Nakuha niyo ba yung gusto kong sabihin? Dapat meron kayong decision making. Diba? Tamisaan niya, bumagyo man daw o hindi, kita niyo yung ani kay Leonardo, okay pa rin. Pagka nag-triple, nag-480 siya, maaring tumaas. Pero kung bumagyo, maaring bumaba. Asa decision making pa rin yan. So kailangan, huwag niyong kalimutan yung ISA natin. Dapat, andyan pa rin yung pagtingin saan? Sa panahon, paglalagay ng mataba, dapat kontrolado lahat. Wag yung, kung ano yung dati yung ginagawa, nakaprogram na, lalo't andyan ay binigay ni Ma'am Amy na urea, kating-kating ka na mag-apply, ano? Dadapayan. No? Pero titingnan nyo kung panahon at yung pananim natin. Sakto dry season na susunod. Baka naman. Baka na. Ayan. Yan, kapit-kapit ibigay ni Ma'am Amy yung urea ngayon, Tagaraw eh. Oo. Depende raw sa tubig. So, iba na naman yun sa susunod, no? Planning naman tayo. Ayan. So, nakuha nyo na. So, meron kayong decision making. Unang-una, sugal ka ako nga. Kung gusto nyo talaga magsugal, gumamit ng bagong variety sa inyo, nasa inyo yon. Make sure lang, yung sugal ninyo, doon naman kayo doon sa mas panalo. Huwag kayo doon sa tataya sa dehado. No, ibig sabihin 402, narinig niya siguro ni ate yon sa ibang lugar, no, na maganda ang ani. Saan nyo po ba narinig yan ate? Saan po daw maganda? Sang lugar po? Ay, nagtinda. Saan po ba ay bumili? Saan niya naitanim yung binhi niya? Ha? Kakilala kami ba? Nagtanggal talaga siya ng ano? Naangkang. Ano ba yung halo? Wala na talaga siyang halo. Seed grower? Hindi. Second generation na yun. Second generation. Hindi naman sa'yo, no? Ayun, second generation. Meron pa pala nga rod dito. May iba pa pala na hindi natin nakita na napalabas noon, no? Bukod dito, check siya sa check 1, ano? Pero yung kalidad ng kanyang ginamit ay hindi nagdaan sa proseso. Tama po? Kasi nagtanggal daw ng halo. Ginawa nyo ba yung ginawa natin dito na germination test? Yung ruging ba, nakita natin na, kasi ang tinuturo natin dito ay pag-produce ng sariling binhi, di ba? Di ba? Kapag kayo nag-produce ng sariling binhi, gaya ni Kuya, mag-produce na, yung ruging na ginawa natin, nakita nyo ba kung paano? Di ba? Intensive. Di ba? Ruging na ruging, manghihinayang ang magtanggal,
tatanggalin mo talaga. Yun ay kung pang sarili mo, alam mong high quality. Pero kung nagbili ka sa hindi dumaan sa laboratory, nagtanggal ng halo, sigurado ba tayo na ganun ka-extensive, ka-intensive dun sa ginawa talaga nung si grower na ipapa-analyze? So although, check pa rin yun. Kasi sabi nyo naman ay dekalidad. No, pero meron tayong konting question mark din doon. Kuha? So, maari rin na yon ay umepekto doon sa kanyang ani, dagdag. Hindi na lang natin matutumbok, pero meron siyang kaugnayan. Diba? Plus, yung kanyang ani ay bago pa lang sa lugar. Ito yung maganda. No? Hindi naman sinabi ko na maganda na nagsubok yung kapit-bukid ninyo sa barangay ninyo. Pero bilang magsasaka, tingnan nyo na yon. Kasi ang magaling na magsasaka, nag-o-observe yan sa kapit-bukid. Kahit walang ganitong final analysis, kung anong ginagawa niya, titingnan nyo. Once na maganda yung ani, alam nyo yung ginawa at hindi ginawa. At pagpangit, alam nyo yung ginawa niya. Maga, 4-0 na nakita nyo ron, maganda, magaling naman siya, kilala siya magaling magsaka, pero bumabay ani. Pwedeng, kung katabi nyo, pwedeng hindi ko na ulitin to kasi gusto kong umani ng maganda. Nakita ko, sila Nanay Narli pala, sila Ronaldin, 480 yung tinanim. Kabing-kabi sa lugar namin. Pwedeng doon ako magbase ngayon ng itatanim ko. Pero sabi nga ni Leonardo, sugal nga to, i-take note mo pa rin yung mga ibang factor para doon sa gagawin yung decision. No? Pero at least sa pagsusugal mo, meron kang target na mas panalo ka. Okay? Lesson learned, kung gusto nyo ng magsugal talaga sa variety, ang pinapayo namin lagi, kung hindi kayo sigurado sa variety ninyo, maglagay lang kayo sa maliit na pinitak o kung hanggang saan nyo makakaya na isugal dun sa bukid ninyo. Sa susunod, pagka nakita nyo maganda, gamitin nyo. Pag nakita nyo hindi maganda, wag muna, at least hindi nasaktan yung inyong ani. Kuha? Yung sa rekomendadong variety, sabi ko nga, rekomendado lahat yan, pero iba-iba per lugar pa rin yan. Magbabago at magbabago. So, wag kayong maniniwala o wag kayo agad bibili nung bago, maganda. Hindi po ganun lagi. Okay? So, depende yan dun sa inyong lugar pa rin. So, maaring doon, naghugot yung dalawa. So, ito, 216 pa rin, na mapapatunayan naman ni Leonardo na maganda rin naman talagang umani yung 216. Basta hindi tinamaan ng sakit. Ano ho? Pero, hindi siya, yung maganda na rin ani niya. Kasi nga, wrong nga sa Saki Check 4, pero hindi siya man 21. No? Kunting-kunti lang. Kuha? Payag kayo ron na yun ang naging dahilan na. Kaya maganda yung ani, kumpara dito. No, wrong ka, pwede ka pa rin mag-improve, pero hindi na ganon ka sama yung naging ani natin. Kumpara doon. Okay? Okay, so pwede nyo pang dagdagan to. Lahat dapat ay paangat, no? Pag ganoon tayo. May katanungan pa, nasagot na ba natin kung bakit ito ay perfect, ito ay hindi, pero mas mataas yung ani nung 7 doon sa 8. Nasagot ba natin? Dahil kasi nag-compare siya, nag-base doon sa binhi eh. Oho, doon. Alam naman natin yung poro, tuwing medyo mo ginakatagal sa atin. Ay, ganoon. Sa inyong lugar. Yun. So, may experience na. Dapat nagtatanong din tayo. Wag doon sa nagbebenta lagi. Kasi walang nagbebenta na kahit bulok na kamatis. Pag tininda ka ng bulok na kamatis, maganda to. Pambilin to, bulok to. Walang ganon. Pero madahon lang siya. Ayun. Oo, ganun nga yung nagpunta kami. Maganda yung dahon. Maganda. Oho. Madahon lang siya. Oho. Si Kuya Roderick, may sasabihin? Ay, nalaman ko lang po, sir, natutuloy na kasulat. Ayun. Tama. Ayun na, totoo dahil nakasama doon, nakasulat doon. Seeds are foundation of farming. No? Kung ano yung seeds mo, hala na, yun doon ka na talaga mag-uumpisa. Kung maganda yung seeds mo, mapapaganda mo na yan hanggang sa susunod na pamamahala sa pagsasaka. Pero yung seeds mo pa lang, hindi kabi agad. Kahit anong galing mo,
wala na. Magpapakahirap ka para ma-achieve mo yung ani niya na hindi naman niya kayang ibigay. Parang love life lang na, no? Pag nag-invest ka sa hindi kayang ibigay yung ginagawa mo, hindi ka ani na maganda. Baka hiwala ka yan. Pinagtag mo, pero dito na dana, no? Dahil joke lang yun. So, tama po. Sa Q-Check 1 pa lang, plano. No? Hindi yung gaya na sinabi nyo ang ina. Na although may mga libre kasi tayo ngayon, kung sa tingin nyo gaya sa lupaw, 216 yung libre ulit, mag-isip tayo. No? Hindi ka mo't libre, tatanim natin, pag-aralan nyo. Hindi ko sinabing mga pag-aralan ninyo. Kung... lumabas tuloy. Hindi ko alam kung mamaya masasagot tayo ni ate, may siguro dyan. Lumabas lang ng CR. Ng CR lang. Naka-record. Kasi yung first phase kasi talaga, hindi, ibang discussion kasi yun sa pagbibigay ng binhi. No? So, iba. Ito pala, Ma'am Amy. Para lang maliwanagan. Kasi yung usapan dito sa binhi, seeds are foundation of farming, sabi ni Kuya Leonard, ni Kuya Roderick. Sabi nga, kunwari, sinampol ko dito, kunwari yung binhi nila, 216, nagkasakit na, nitong hindi, yung nakaraang intaniman, nagkasakit na, nabigyan ulit sila ng 216. Ano ba yung option daw nila? Mas ma-recommend mo ba, Temi, na kung hindi nila gusto yung variety, wag nang kunin? O pwede raw nilang ipagpalit sa kwan? Ayun, sayang. Kunin nyo na lang. Bawal event. Ipalit. Yun. Oo. Ipalit. Mahal yun. Ayan. Okay po ha. Malinaw po ha. Ipalit nyo. Hindi sa kasal yung sa kailangan Amy, ang ginagawa na nila, ikaw ang may choice. Oo. Kasi tatlo naman yan eh. Kung ano yung kukunin mo. Oo. Variety. Wala na. Hindi. Okay. Ibang usapan na yan. Pero para to make it short, no? Pwede, kunin nyo kasi sayang. Pero pwede nyo ipalit. Huwag nyo ibibenta. Huwag nyo papagiling lalo na. Pwede nyo ipalit na lang. Kasi sayang. Kasi nga, maaaring may kilala ko sa ibang barangay na okay naman, hindi naman tinamaan ng sakit. Kaya yung kapit-bukid nyo nga lang, hindi naman tinamaan ng sakit. Baka pwede sa kanila. Baka gusto nila. No? Palit na lang natin. No? Ang pinupunto ko rin dito, basta sa Q-Check 1 pa lang, Seed and Foundation of Farming, sabi nga ni Kuya Roderick, sa planning pa lang, mag-isip ka na. No? Wet season ngayon, ganun ang performance. Susunod, dry season. Gusto mo 480? Ay kung sabi ni Ate Amy ni Ma'am Amy na may hybrid doon, wet dry season. Mag-iisip ka pa rin. So yung mga napag-aralan natin dito, naobserbahan nyo, pang wet season. Magkaiba yon sa dry season na naman. Baka pumunta ako ron 480 tinanim nyo, dry season, di kayo umani imbis na pameriendahin nyo ako ron, hinarang nyo na ako doon sa Concepcion. Wala na. Ha? Ayan ka. Hindi, bago yun, bago. Ayan. Sige. So, okay ba? Okay na, sa planning pa lang dito sa 1 and 4, nagkirawan na tayo ng idea. Dahil nga rito, di ba? Nakita niyo yung kagandahan nung ginagawa natin. Hindi natin mapalabas kung wala tayong pagkukumparahan. Okay? Maliwanag? So, nasagot na ba to? May tanong pa kayo? Wala. Tingnan nyo mabuti. Kasi may time pa naman tayo kasi mas maraming tanong, mas marami tayong matutunan. Hindi sa akin. Nakita nyo ba?
Hindi sa akin natututo sa bawat magsa. Kasi yun ang isa sa prinsipyo ng palay check. Ganon din sa diba? Number 12 and 13. Ayun, 12 and 13 naman tayo. Kaso, wala kasi si Ate Jane. No? Wala si Ate Jane, no? Mas maganda sana dito kung nandito mismo yung farmer. Kasi siya yung mapapabigay ng dahilan na hindi naman natin alam. Pero sasagutin na rin natin yan. Kasi nga, fortunately, napuntahan ko yung bukid niya mismo. Okay, ang tanong ni Konsehal ay, ano yung tanong? Yung 2013, so magkaiba rin mo siya, mas mataas yung... Oo. Oh, eto naman, mas mataas naman yung kay Kuya Roderick na 1, 2, 3, 4. Yun na, hindi ko na nilagyan ha ng check or wrong kasi hindi naman kayo mabutdan. 1, 2, 3 kumpara dun sa isa ang narong. Pero tingnan ninyo, ano kaya yung dahilan yan? No? Una, si Kuya Roderick, hindi naman sinasabi natin na mababa ay ani. Okay na rin to. 4 tons. Nasa kwan na rin to. Nasa kulang 100 na to. Di ba? Pero ito, 7 isa lang. Si Kuya Roderick, nagka 30% ng damo. Mababa pa yung nabilang na key-check. Plus, hindi pa napatag yung kanyang bukid. Pero bakit itong isa ay napatag niya yung bukid, pero 3% lang yung damo, pero may damo pa rin. Pero bakit wrong siya doon sa key check 7? Yun ang hindi natin nailagay sa remarks. Ano sa palagay ninyo ang nangyari doon kay Ate Jane? Sino yung kapit bukid ni Ate Jane? Kasi sir, nag-ano tayo din kay Jane. Para ba nung, di ba, ang tanong nyo, ito ba nung maliit para bang napupudpud yun at Oo. natutungko. Ang sabi ni Jane, hindi kayo nakita naman natin sa mga tubig. Oo. May tama. Oo. Ang malaking dahilan doon, kulang lang sa dalaw. Kulang sa alingay ng palay. Para bang Kasi kapag alam mo na alam mo na magkakaroon ng sakit, nakakakaroon mo ngayon. Oo. Vaccine na yun. Vaccine. May vaccine na yun. Oo. Oo, yun. Nagkukulang ang partner sa pag-aalaga sa monitoring, pag-iikot. Sa monitoring. Yun. Okay. Hindi na ang kinamo, hindi tinatago. Oo. Kung may tama, Oo. kung may tinamaan na nga, ano bang gagawin mo pagkukan? Hindi na nga nagamot Hindi na nagamot. Oo. Pagkas yung madalas pa namana, hindi yung may, parang may onti na bumula mo. Okay. Gamot doon. Tama. Tama. Yung ibig kong sabihin. Oo. Kailangan madalas kang mag-monto Oo. doon sa mismong bar mo. Oo. Hindi ang ibig mo sabihin, hindi dumadalaw si Jane. Malaman. Yun ang problema, wala siya. Ano? Hindi niya madepensa yung sarili niya. Malamang, may punto naman si Kuya doon, si Leonardo doon. Ngayon, ganito ang nangyari, yung binibida nila Nanay Cecilia. No? Ay, Nanay Juanita. Noong nagpunta kami doon, nagbilang kami. Yung mga uhay noon, madami nga, pero maliliit. May mga supot-supot ba siya? Oh, may supot. Maliliit. Ang variety niya ay Triple 2 daw yun, kanya. triple 2. Tapos, yun nga, supot-supot niya. Yung ibig sabihin, alam niyo supot naman, di ba? Oo. Baka kinulang Maliliit. Maliliit. Baka kinulang sa Ang obserbasyon namin doon, yun na nga, tama si Nanay Natalie. Na kulang sa tubig. Tapos yung mga lumang dahon niya, alam niyo yung katabi mong bukid po, yung dahon nun. Kaparehas nun. Ang kulang nun, ang sakit nun, rice blast na natamaan talaga ngayong season, yung triple 2. Tapos nung tinanong ko siya, hindi daw niya nadalaw kasi yung asawa niya nagmamahala ron. Kaya hindi niya nasabi na meron o wala. Pero doon sa obserbasyon namin, talagang tinamaan ng rice blast yun, nakakulangan ng tubig. Kaya nga, dito sa check 7, wrong siya kasi nung time na yon talagang nalala yung sakit nung kanyang palay.
Kaya meron ding, di ko man sinasabi na sa side ni Ate Jane kasi di ko alam. Kaya meron ding pagkakataon na baka merong hindi nagawa si Ate Jane. Or baka gusto niya magpatubig, wala namang source ng tubig. Hindi natin alam. Yun ang masakit pag wala kasi rito. Ano? Diba? Puro panalang, haka-haka ang nangyari. Pero, kung titingnan natin, sabi nating totoo yon kasi nakita naman namin, no? Kahit na pinagsama-sama mo yung 30% na damo, yung nabilang niya, 21 lang, at hindi napatag yung bukid, base sa ani, mas malaki pa rin yung naging impact nung nagkasakit yung kanyang halamang palay. Kuha nyo? Ibig sabihin, kahit pala tama lahat yan, dun sa inyong lugar sa panahon na to, kapag ang tumama sa inyo, malaking pinsala ng sakit. May kasama ring pinsala ng tubig, pero okay naman daw, sabi nga, pero kitang-kita nga yung sakit. Yun yung naging mas malaking epekto. Kaya, bumaba ng ganun kababa yung ani ni Ate Jane. 222, hindi natin masisisi sa ani ng 222. Kasi yung iba rito, nag-222, maganda naman, di ba? Pero nagkasakit ba? Sino yung nag-222 po ulit? Sige, Angel, nagkasakit ba Kuya Angel yung 222 mo? Hindi, nalagaan naman. O nalayo sa sakit. So, yun pala, kung hindi sana nagkasakit yung kay Ate Jane, maaari kaya siyang tumaas ng 5.92 ang ani niya? Pwede. Diba? Pwede. Maaari. So, yun lang palang babaguhin ni Ate Jane kung paano pangalagaan yung sakit na yun na napag-aralan naman na natin dito, tama. Napag-aralan na natin dito yung epekto ng sakit, ay kung paano gamutin yung sakit, paano pamahalaan yung sakit, maaari sanang yun lang ay mahalos madagdagan ng sakto, 1 tonelada, ay hindi pala, ng halos 1 tonelada mahigit yung kanyang ani dahil sa sakit na tumama. The rest ng management niya, okay. Diba? Sige kuya naman, hindi naman siya nagkasakit. Wrong siya, kaya mas mataas pa rin kaya ani. Pero kung kumpara mo sa iba, ay talagang yun din sana yung mapapataas niya sa kanyang pagsasaka rin, sa kanyang ani. Kung sana, na-check niya rin yung iba na yon. Nakuha? So, lahat ng mga key-check na to, parang ito ay tinuturo lang sa atin na although marami kang wrong, mas may chance ang mababa yung ani mo. Pero depende sa impact ng nakuha mong wrong, ay malaki yung magiging kalalabasan sa taas o baba ng inyong ani. Okay? Gaya nung nangyari sa Key-Check 7, yun lang wrong niya, pero yung sakit pala na yon, pag hindi mo nagapan, talaga palang babagsak yung inyong ani kahit na-check ka sa ibang Key-Check. Naha? So, yun po yun dun sa paliwanag nun, dalawa na yan. Kuha? May natutunan po ba dun sa case na yon? Ayun, kaya kailangan bawat key-check, perfectin nyo. Hindi ko isa lang ang check ko, ay ang wrong ko, mataas na ang ani ko. Hindi pala gano'n ang sinasabi ron. Kahit isa pa lang wrong ko, kung grabe naman ang pinsalang binigay sa akin yan, daig ko ba ang narong sa 3 key-check. Ganon din, kaya nga nasabihin, kahit check ka dyan, kung hindi naman ganon ang kaganda yung pagpili mo ng binhi pala, may impact pa rin yun sa aking pagsasaka. Okay, so kailangan lahat aralin. Yung kulang sa atin na sinasabi nyo kanina ay yung alin? Yung ginagawa nyo sa plano. Pala nagsabi, basta automatic. Ibig sabihin, bahala na kasi pag walang plano di ba? Parang bahala na Oo, kunwari may pag-away tayo. Bahala na, sugod. Gayak na. So sa ngayon, pwede natin na gawin naman yung ating pagplano. Okay? Ngayon, para mapakita to, Edren, meron ba tayong graph? Yung pinagawa ko sa'yo? Flash nga natin dito. Tsaka yung lesson yung sa'yo, ihanda mo na rin. Ang gilid lang. Babalikan natin to mamaya ha. May papakita lang ako para makita natin to. So, habang sineset up po yung kay drill lang muna. Kasi sinamarize po namin to para mas makita natin ng buo
yung inyong mga resulta ng pag-aani. Okay? Yan. So, sabi ko nga sa palay check na cycle kanina, pagka-ani, nag-record tayo, pag-ani, kuha ng data, reviewin ang palay check. Nung nireview yung palay check, pagkumparahin nyo ngayon kung ano yung resulta nung nireview natin. So, ito na yung ginawa natin. Nakita nyo ba? Napagkumpara ba natin? Ayos, di ba? So, yun. So, marami pang tanong dyan. Pero at least yun, doon muna tayo doon sa mga common concerns ninyo. Pagka wala na tayong palay check, isipin nyo lagi itong ginagawa natin na to. Huwag kayong hihinto na na-check na kayo lahat. 7.5 na ako, stop na ako kung na pinakamagaling. Dapat hindi ganon. No? Kasi sabi nga natin kanina, ang kalaban natin, lalo na yung climate change. Diskarte mo ngayon, pagka hindi mo pinag-aralan, maaari pa rin magbago yan. No? So, kailangan panatilihin nyo yung mga ganon na bagay. Ayan, makita nyo to? Ito po ay pinagsama-sama natin dito. Dapat to ay... Ito ang hindi ko na-check dito. Ito, ilan yung nakakuha ng key check na to? Isa, ito ay key check 5. Key check 5, ito, isa nakakuha. Ayun pala. Mali lang yung unang flash. Ayan. Ito yung nakakuha ng key check 5, in-average natin, isa lang naman siya. Ito yung nakakuha ng key check 7, ilan sa Edirel? Balik mga doon. Ay wala no? Ito, mabibilang natin. 1, 2, 3, 4. Ito yung pinagsama-sama yung ani, yung average. No? Nung nakakuha ng key check, ng 7 key check lamang. Ito yung kanyang average na ani. Ito yung kanyang gastos na hindi pa natin napag-aralan, no? Na-discuss din kanina. Tapos, ito yung key check 8, siyam yung nakuha. Ay, 8 yung nakuha ng key check 8. Ito yung average na kanilang ani. Base dito, masasabi ba natin na ito, 5, 7, 8, na mas mataas yung nakuha nyong key check, mas mataas, in general yung makuha ninyong ani? Base dito, ulitin ko mga, di ba? Ito yung nakuha ng 5 key check. Ang inani niya ay 4.63 tons. Ito yung nakuha ng 7 na key check. Check siya sa 7. Ang average niya, 6.28. Lahat-lahat kayo na to. Yun namang 8 ang check sa key check. Ang inani niya, 6.21. Nangangahulugan ba ito na in general wag muna sa isa-isa. Kasi mas malalim yung paliwanagan dito. In general, sa kabuuan, na mas mataas yung key check na nakuha mo, mas tumataas ba yung inyong ani? Yes, sir. Oh, di ba? Kitang-kita naman dito sa table natin. Ito yun, ina-average mo lang yan. Average mo tong 8, average mo tong 7, average mo yung isa lang yung 5. Kita mo rito, habang tumataas, no? Ang inyong nakukuha ang check, ay may chance na mas mataas o nakita nyo sa data ninyo na mas mataas yung inyong nakukuhang ani. No? Diba? Nung una pa lang, nasabi natin na sa pag-aaral, kapag mas marami kayong check, mas may chance na mataas ang inyong ani. Ito na yung pinapakita ng graph na to. May mga case lang tayo na hindi sa lahat ng oras, pero napaliwanag naman natin yan. Ano? Doon naman sa income, ito yung ani, ay yung kita. Pinapakita rin dito na mas mataas ang inyong ani, mas mataas ang inyong kita. Okay? So, proportion sa din dito. Yan yung matataas ang ani. Nakita nyo ba kung saan lang mabababa yung ibang ani na halos magkaiba kagaya nito? Ito. Si Kuya Leonardo at si Kuya Ate Julieta, 0.6 tons lang yung kanilang diferensya. Ilang kaban to? 5 divided by 60. Oh. Diba?
Kung makita ninyo, mas mataas pa yung inan, ha? 12 bags. Mas mataas yung inani, ay naging kita ni Kuya Leonardo, kumpara sa 12 bags ang lamang. Bakit? Dito na yan mapapaliwanag sa presyo. Kasi siyempre, 15 yung kay Kuya Leonardo. Galing talaga tumiming to. 15 pesos na, tama ba ito kay Leonardo? Baka naman 16. 15-20 yan Ay, 15-20 ba to? May kinakong ka na naman eh. Kaya sabi ko eh. May kinakong na naman. Nga? Ayan. So, 15-20 pa to. So, per 15 kasi na-compute na namin. So, doon lang nagkaiba sa gross margin. No? Kung meron sana tayong 9, nagpatuyo, mas makikita natin yung lamang nito. No? Gusto nyo bang makita yung mga sample nito na na nagpatuyo? Para lang, di ko alam kung okay sa inyo o hindi. May ganyo. Ay, kung may nakahanda. Andito ba yung binigay mo sa akin? May kasi magkuhan na... Ay, sikil. Oo. Wala. Hindi, yung ganito na soft copy ko. Oo. Nasa laptop ko yun. Nandiyan ba? Monitoring din daw. May monitoring din daw. Oo, buo na yun. Oo, sa ngayon, yun. Sige, wag na nga. Baka bumalik sa akin yung tanong ko. Hindi, papakita ko lang. Ano, kasi nga, sinasama na rin natin tong 9 na to kasi alam naman natin yung panahon ngayon. Umuulan, mababa ang presyo. Although wala tayong sinisisi ron. Pero yung iba kami sinisisi, wala kaming kinalaman doon, ha? Oo, papakita ko lang din sa inyo. Ayan. So, baka naman kapag nakita natin to, ma-request tayo, 'di ba? Sakto. Gusto nyo bang maging asosasyon? Sabi niya yata. Kayo na bahala ron, ha? Baka kurutin ako ni Ma'am Eming. Kayo na bahala ron. Kayo naman, sir, ng pupus. Pwede. Ayan. Ito si Ate Glenda, hindi to, mali to. Hindi to check. Tanggalin mo nga yung check nito. Yan, Ate Glenda. Hindi sa seed grower. Ito, tanggalin mo lang yan. Yan, tanggalin mo yung isa. Hindi, i-delete mo yung check niya na yan. Delete? Ikaw yan, naka-picture yun. Delete. Ayan, o yun, tama. Sino yung taga Dolores? Yan. Oo, nagbenta sa NFA, nagpatuyo siya. O, kita nyo yung kay Ezekiel. Taga Dolores to. Ang kanyang inani ay 5 tonelada lamang. Ang inani ng kanyang kasama, ito, tingnan nyo na to. Litan mo, igawin mo na lang dito, sa may dulo. Sige ba? Oops, yan. Ito, 5 tonelada. Ito, 5 tonelada rin. Diba? Nakikita po ba sa dulo? Mukhang hindi. Nakakunot na si nanay sa dulo eh. Oh. Yan, tapos ganun mo. Yun. Yan. Unting late pa. More. Oops. Yan. Diba? Ito, 5 tonelada lang nakuha nila Ezekiel. Kaso, hindi ko pwedeng i-discuss to kasi ibang farmer to eh. Hindi natin kaklase, no? Sa Santo Domingo rin to. Yan. Mamemi, konti lang yung pang Martes namin umatin. Sa co-op kasi to, sa co-op. Ayan. Iba-ibang lugar sila. No, lesson learned sa amin yun na dapat isang barangay talaga. Gaya ninyo. Pag may ma-absent sa inyo, kinakantsawan ni Kuya Leonardo, di napapapasok. Joke lang, siya yung kinakantsawan lagi, kaya pumapasok. Hindi yan talaga pumapasok. Hindi, joke lang. Ayan, maganda kasi pagka magkakilala. Ito kasi hindi ito magkakilala. Kanya-kanyang motibasyon sila. Naho. Ito, kung makita mo to, 5 lang yung kuhan, yung halos siya ngay pinakamababa sa lahat halos. Pero yung kanyang kita, 50,000. Kasi naman to, extreme naman yung kanilang dami ng kit. Di ba? 9 tsaka 10 tons, ay 8 tons.
Pero to, kung i-level mo rito, ang laki ng inani niya kumpara dito. Ano yung nangyari sa kanya na hindi nagawa ng iba? Mabalikan natin sa Keycheck 9, tama siya. Bakit? Anong ginawa niya? Nagpatuyo siya, nagbenta sa NFA. So yung inani niya, naibenta niya ng 19. Ito, kaparehas niyo yan ng presyo. Tama? Ito yung presyo niyo eh. Yung existing sa lugar ninyo. Siya nagpatuyo, check sa 9, naging 19. Sa isang hektarya lang to ha, yung conversion natin. Kaya yung kanya naging kita ngayon ay 50,000. Para na rin siyang malapit-lapit na umani dito sa 8 tonelada. Pero ang layo na ng kanyang kinita kumpara sa samahan niya na hindi nagpatuyo. Diba? Yun yung isang impact. Kaya rin namin sinasama yung Keycheck 9. Nasa inyo wala naman kasi. Madalian kasi ito eh. Nabutan ng ulan, andyan na lahat. Andyan naman pumasok yung Keycheck 9 natin na siyempre hindi naman natin kayang i-achieve lahat yun kung ordinary lang naman tayo na individual. Kailangan mo dyan, may dryer ka, number one, may puhunan, pero may mga, tingnan natin kung paano nyo i-develop yung inyong sarili na ganon. May bodega, ayan. Opo. Opo, yun na po, naintindihan ko po yun. Tama. Tama po. Pero, at least, meron kayong pinakita ko nga lang po ito, sabi ko niya, para may idea kayo in the future. Hindi man sa inyong batch, sa mga anak-anak nyo, maaari na. Kasi to, Ezekiel na to, bata to. Ito yung pinabata na matin sa amin. Nakakilala nyo to kanyo, di ba? Bata to. Nakita nyo, bata. Ito na yung mga second generation na to mga to eh. Siguro ka-edad lang ng mga technician natin to. O mas bata pa. Mas bata pa. Pero ito yung masugid na nag-aaral. Alam niya lahat yan. Alam niya lahat ng diskarte na ginagawa dyan. So, no? Pogi to, pogi. Ayan. Kasi bali nyo ma-imagine eh. Tisoy, no? So, yun yung kanyang ginawa. Ito, baguhan sa pagsasaka, kaya yung sinasaka niya, hindi pa siya ganun maalam, kaya dito marami siyang natutunan. Sabi niya ha. Pero, yun sa isang ginawa niya, natutunan niya siguro sa magulang niya magbilad at magbenta sa NFA. Kasi po magagaling na po ng Taiwan yan, 2 weeks ago na maghuminto siya, siya na retail. Ay, ganon. Kaya po ngayon pa lang siya nagsasaka. Ay, ganon. So, bago lang siya nagsaka, no? Oo. Ay, hindi ko alam kung ito yung sinasabi nyo. Pero ito kasi nga nagiging mapapalawak tayo ng problema. Ang naging problema sa agriculture ngayon, yung mga kabataan kasi ngayon, madalang yung gustong kurso agriculture. Diba? Kami mismo, agriculture kami, pero may mga dahilan kami ba't kami nag-agriculture. Pero sa ngayon, madalang na. Pero ito, lesson learned dito, dapat sabi sa akin, sir, dapat nag-agree na lang ako. Bakit? Ano ba kurso mo ako? Graduate po ako ng costume. Tapos pasado pa may exam din pala yung costume. Pasado rin siya sa exam ng costume. Pero, ang pinupurso niya ngayon, pagsasaka. Diba? Nakita niyo yun? Kasi nakita niya na sa pagsasaka talaga yun. Malaking oportunidad. Malaking oportunidad din. No? So, yun, isa to sa sample na sana mabuhay pa rin natin yung agrikultura na pababa na kasi ng pababa nag-enroll. So, eto yon, no? Maiba ko. So, eto po yung naging epekto ng kanyang ginawa na check sa Keycheck 9. Okay po ba? Okay siya, pero sabi ko nga sa inyo, hindi naman agad-agad yan. Pero pinakita ko lang sa inyo yung picture kung anong mangyayari sa atin kapag pati dun sa 9, ma-check tayo. Diba? Kung ganito kalaki ang inyong ani, ganyan, at pinatuyo mo pa yan, nako, lalo na. Lalo nang masaya. Baka yun na nga makabili na tayo ng repair. Pero maraming preparasyon. Nako, maraming preparasyon ba? Sige, pakibalik na. Okay na. Yung sa gross margin. Ayan, yan.
Ayan. So, may tanong po doon at dito. Ayan. Ayan. Bago natin may tanungan po rito. Mga nalungkot kayo sige, sir. Ito po. Ba't ganun yung data natin? Itusin nyo nga. 6.28 to, pero mas mataas naman doon. 6.21. Ito 5.5 daw. 5. Ito 5. Parang 6 din yung 5 niya. Parang 6 kasi talaga. 5 po yun. 5 tons. Ayun, tama. Kala ko, namali na ako sa sinabi ko eh. Okay? So, in general, mas maraming key-check, base sa inyong mga sinubmit sa amin, mas mataas yung ani. Siyempre, mas tumataas yung ani, mas tumataas yung kita. Kaso, pagka may key-check 9 tayo, may posibilidad na yung kita na yan, pabundok. Kasi, paano nga kung 7 to, pero nagpatuyo naman silang lahat, mataas yung ani, pero yung kita, maaring bumulusok na ganun. Diba? Depende yon in the future, kung magawa natin. May katanungan pa po? Kung wala na, bago tayo bumalik dito, para mas makita pa rin natin yung senaryo natin, ipakita mo yung sayosan. Ito naman yung mga resulta ng mga nilusungan natin doon sa bukid. Yung mga inaayos nyo, lagi-lagi. Kaso hindi na namin sinama yung insekto kasi dadalawa lang naman yung insekto. Sa pag-usap ng insekto, pag-spray, may katanungan pa ba tayo ron? Mag-spray ba agad-agad? Hindi na. Ayan, sige. Daggastos. Ito po, dun sa team ko, tsaka sa pangalawang pinitakan, pangatlong pinatakan. Ito yung ginaayos natin, yung MOWET at tsaka RCEP. Sa bilang ng suwi, halos hindi nagkakalayo, no? So, walang malaking bagay dyan. Ang ibig sabihin, kung wala kayong, kung gusto ninyong mapaganda pa, although wala namang wrong sa Key-Check 5 ninyo, pinapakita rito na yung mga nire-recommenda nating pataba, abono, ay hindi naman nagkakalayo ng inaani, no? Pero kung titingnan natin ani yan, ayan. Ito, mataba lang yung graph niyan, pero hindi yan nagkakalayo. 0.30 lang naman yan. Although, meron tayo mas mataas sa RCEP, pero, alam naman natin, nung lumusong tayo dito sa plot na to, isa sa nakita ko po rito, sino ba yung kagrupo ko? Kuya Angel, Tons, ani. Apo, sa may sagingan. Apo. Ang nakita ko po rito, nagkaroon siya ng nahalo yung toxic doon sa, yung parang langis-langis. Nakansin na yun? Parang doon sa talaga humina, plus yung kinain ng daga. Marami talaga sa area na to. Diba? Kumpara dito sa area na to. Anong palat to? 3? Yung katabi namin, sino yun may plat doon? Ayun, sila Teolieta. Mas grabe yung sira ng kwan dito rin, diba? Daga. So, yun yung mga hindi natin nakita doon. Plus yung, sabi ko nga, may pumasok na parang langis-langis dito. Oo. Kinalawang. Ano kaya Angel, no? Ayun. Malaking bagay kasi yun. Kung nakita kayo ng ganun sa bukid ninyo, toxic kasi yun. Oo. So, yun yung magpapaliwanag nito. Pero, kung wala yun, ang paliwanag talaga nito, yung mga na-recommend natin ng mga pataba. Ayaw nyo pa ba yung ganyang ani? 7 tons? Pwede na, di ba? Alas mataas na, kumpara dito. May isa lang talaga kasi si Ronaldin. Technician yan eh. So, alam niya na yung mga bagay na ganyan. Tama? Tama po, kaman man ah. Kung ipepera natin si Ronaldin, although check kayo sa Key-Check 5, may chance. Pero ito, 480 to ha. 480. Kaya siguro, mataas din. Pero, ang pinupunto ko rito yung pataba, may chance pa kayong tumaas ng halos 7 as nakita natin doon sa ating demo. No? Ito siguro, wala kayong analysis dito. Soil analysis.
Pero tama na may ginagawa nyo, pero pwede pa natin siyang i-improve. Base doon sa napakita natin na demo sa bukid. Okay? Bukod dyan, ala na pala, sa kabila, ha? Key-check 2. Bukod dyan, ito naman yung pinapakita naman ng demo ulit natin na key-check 2, ito pa rin yung sa pangalawa, sa RCEP. Ito si complete to. Ito napatag, lahat to. Nagawa to, from 1 to 8, nagawa yan, check. Ang inani niya, 7 tons, 0.45. Ito, isa lang yung, kaninong area to? Minus key check 2. Yung hindi pantay-pantay. Roderick. Sanay pala si Roderick dun sa plot niya. Peace ka, Roderick. Ayan. So, ito, lahat yan, check. Yun lang, hindi natin pinatag yung lupa ng maayos. Nakita nyo naman, di ba? Nag-aysa kayo, may parteng pangit, may parteng maganda. So, naging epekto no na hindi mo lang pinatag yung inyong bukid, bumaba ka ng ilang kabantoson, lahat. 7 bags. No? Pag-convert mo yan, sabihin mo ng mataas yung 1,000, 7,000. Magkano ba ang upa ng pagpapaland prep talaga na ipapatag? Isang kalabaw? 350. Isang ektarya. Dalawahin mo na yung kalabaw. 700. Oh. Lamang pa kung talagang pinatag mo. Plus, tubig. Ha? Kalabaw. Kung hindi man po kalabaw, ayan, kung hindi man po kalabaw, kita naman natin sa inyo, no, na 92% na. So, i-share na natin kung ano ba yung iskarte ninyo para mapatag yun kung walang kalabaw. Si Kuya Angel, na-share niya na eh. Di ba? Ano yung ginawa nyo kay Angel? Talagang maayos. Toro. Naho. So, malaking bagay pala na kahit, ito kasi, key-check to lang, pinagbuti na lahat yan, hindi lang pinatag. Kahit na pagbutihin mo yung pagsasaka mo, marong ka man sa isa, sayang din yung mawalang ani sa'yo. Pwera pa yan ha, marami pang problema to, nakita nyo naman, yung damo, kuhol, pagpapataba, kasama na yun. Dadamuhin. Yun. So doon, isang key-check lang yan, nakita nyo na, grabe na yung kanyang naging epekto. No? So dito, parang sinasabi niya rito na ganun nga yung mangyayari. Gusto niyo bang makita yung isang demo namin kahit hindi nyo demo? Yung wrong naman sa key-check 6. Dulong-dulo. Although hindi yung problema yun. O problema nyo yung nabababaran ng tubig. Sana all, kanya mababaran ano. Andito rin ba yun? Tinan nyo naman yung ani ng kwan. Key-check 6, oh. Diba? Hindi sa lahat ng pagkakataon, babad ang inyong bukid. Maganda. Tanya to. Ito yung complete pa rin. Yun namang dulong-dulo, kasi talagang nilubog namin yon na intentional. Para makita natin kung ano yung maging resulta ng nilulubog. Ang naging resulta, halos 2 tonelada yung nawala. Okay pa rin ang ani. 100. Pero kung hindi ka nag-100, nagpapanatili yan, minsan pinapatuyan mo, tataas pa yung ani mo. Ito yung patotoo ng key-check 6, yung hindi nagkaroon ng stress sa sobrang patubig. Diba? Makita natin dito. Balang araw, maayos yung regasyon sa inyo, at sagana kayo sa tubig. No? Huwag niyong papasukan ng tubig na walang humpay. Ganito yung mangyayari. Kailangan, tama pa rin yung ating hindi nakasingaw yung asim sa lupa, sabi nyo nga. Eto, kung titingnan, ito yan, si 6. Bale, hindi rin naman nila nakuhan kasi. Hindi, alas paras. Okay, so base dito, ganun yung magiging impact kahit pa isa-isa yung i-wrong natin. No? So, kailangan
para tumaas yung ating ani, lahat yan, planuhin nating mabuti. Lahat yan dapat tama. Kasi pag nagkamali kayo ng isa, mahirapan na kayo sa ibang mga key-checks ninyo. Although sabihin nyo, mataas na yung ani ko. 5 tonelada, area na ako. No, wag tayong maging kumpante dun sa area na yon. Kasi ang labanan ngayon, no, kailangan nating maging rice sufficiency. Yan. O mapataas yung ani, mababa man ang presyo, may time na mababa, may time na mataas. Pag mataas ang inyong ani, hindi na kayo palulugi. No, may laban pa rin. Okay? May tanong? Okay na. Ngayon, kung babalik tayo sa palay check cycle. So, napagkumpara na natin yung ating ani. Nakita nyo ba yung inyong kahinaan sa pagsasaka? Base dito, may na-realize ba kayo na dapat nyo pang baguhin sa inyong pagsasaka? O idagdag, sabi nyo pala, wala kayong babaguhin, idadagdag. Naho. Tumbok ah. Sige, isa pa yon. Pero kasi halos lahat naman kasi check. Pero lalo na yun dito, pababa, dito. Kasi gusto kong maging ano nyo, ito 6 pataas eh. Diba? Iba na kasi ngayon. Nandiyan na sa atin yung mga, lahat na ng mga technology, nandiyan na. Dapat yan na. So, sa susunod na kwan nyo, anihan, magplaplano na ba kayo? Susunod na sakahan? Mayroon na ba kayong dadagdag sa inyong pagsasaka? No. Na ngayon pa lang nakaplano na. Ganito. Pwede. Oh, di ba? Kaya Roderick, kayo, may pagbabaguhin ba? Dadagdag? Sa huli. So, ibig sabihin, sa key check 4, ano? So, hanggat maaari, yung lalo na, ito kasi na malaking bagay kasi ito na nakita natin. Kasi kung puro yan 8, wala tayong mapag-uusapan. Kaya nagpapasalamat din ako na naging honest tayo dito sa ating ginawa. No? Para ma-share natin kung ano ba yung mga diskarte rin ng mga nandito, ma-share sa lahat kung ano yung ginagawa nila sa kanilang bukid para lahat ay aabot dito sa punto na to. Okay? So, sa ngayon, alam na natin yung ating kalakasan. Alam niyo na ba yung lakas nyo sa pagsasaka? Panatilihin yon. No, yung ginagawa nila Nanay Julieta, Nanay Narle, plus Angel, lahat kayo na nakita nyo maganda sa pagsasaka, anong gagawin nyo ron? Babaguhin? Dadagdagan. Pagsama-samahin. No, yung mga style ninyo. Tapos yung mga hindi effective na ginagawa ninyo, anong gagawin? Itapon. No? Hindi na itapon. Babaguhin. Babaguhin. Iparehas natin dun sa mga lumabas na suggestion ng ating mga kasama dito. Okay, so sa susunod, lahat ba ay may plano na? Oh, meron na agad, no? So, Sure na meron tayong plano. Magkakalendaryo na. Sir? Ayan. O yun ay yung kasi natatanggap natin, tulong yon. Ibig sabihin sa tulong, meron ka rin sarili. Diba? Kaya, dadapa. Kayang bumangon yan kahit hindi mo ibangon. Pero yung tulong, para mas mabilis, no? So, wag tayong asa na nga sa tulong, kailangan umasa tayo sa sarili din nating kakayahan. Number 1 yon. Number 1. Ano? So, plano, we hope na sa susunod na after 10 years, kasi po itong FFS na to, kaya ganyan gagaling yung karamihan dito. Yung iba rito nagdaan na rin sa pagsasanay. Yung iba kilala ko na dati. After 10 years, siguro magpa-ganito ulit. Kaya pa. Baka ganyan na tayo nun. Baka naman ang key-check natin nun, 10 na, o kaya mabawasan 5 na lang. So, 10 na, oo. Hindi natin alam. Pero dapat, meron pa rin pagbabago doon sa ating pagsasaka. Pataas, no? Hindi pa baba. Pataas, lahat. Oho. Tama. Tama po yan.
Recorded po yan, ha? Disclaimer. Okay. So, hindi, basta maraming hamon yung pag-isahan natin ngayon. Number 1 nga, kako, climate change. So, ang isa lang naman nating magawa talaga dyan, paunlarin yung kakayahan natin sa pagsasaka. Kung mga natutunan natin dito, dadating yung panahon, yung mga anak nyo na, sabi nyo, second generation, kako nga, turo natin, paakyat, no? Yung mga natutunan natin para sila din mismo ganahan sa pagsasaka. Wag yung, wag kang magsaka, lugi. Wala na. Pero kapag pinuro mo yung mga gandang mga kita, ganyan, anak, saka yung 1 hektarya, meron kang 70,000 dyan. Gawin mo lang yung mga tinuturo ko. Di ba? Saan ka kuha ng ganon? Boss niya pa yung sarili niya. Hindi na pa aganda, di ba? Eh kung nagmana sa mga asawa niyo, anak niyo na mas magaling pa, di? Joke lang. Combine yun. Sige, kung wala na, may tanong? Kaya Roderick. Kwan po yan. Ibabalik ko kayo ulit dito. Naka-register na ba kayo lahat dito? Ayan. Yung mga tatanong yung ganyan, maraming ibibigay yan. Pero sabi ko nga sa inyo, iba yung lugar ninyo, iba yung lugar ng mga ibang magsasaka. Kailangan, obserbahan nyo pa rin yung mga nakita nyo. Kagaya ngayon, sa susunod na wet season, kung ako sa inyo, sigurado na ako sa 480. Hindi, para sa akin sa natutunan ko ngayon hindi ako magtatanim ng 402. Kasi nakita na natin Hindi. Kasi lahat yan ay public variety yan. Sa government lahat yan. Diba? Base lang sa nakita ko rito, yun yung gagamitin ko. Wet season. Sa dry season, hindi ko alam. Kasi iba ang dry season sa wet season. Pero para po tayo may idea, Kuya Roderick, i-text nyo to. Text nyo to. Or pwede kayong magtanong sa mga kasamahan ninyo na umani na ng dry season. No? At least meron kayong pinaghuhugutan na ani. Kung maganda ba o hindi masyadong maganda yung kanyang ani. Nung tag-araw po. Tag-ulan. Yun talaga. Kaya masabi talaga na 480 talaga ang kabi sa tag-ulan sa inyo. Walang kasakit-sakit. Masinsit. Pero, disclaimer pa rin sabi nga ni Leonardo kanina, baka nakita niya, dapain naman. So, titingnan nyo pa rin. Kung dapain, anong gagawin ninyo? Hindi, kung 480, kailangan control. Ayun. Yun, tama rin yun. Kung magpapatihuli ka dyan sa 480, ang bagyo kasi malalakas, yun. Tandaan nyo, huwag nyo kakalimutan yung... Yun. Huwag nyo kakalimutan yung pesta ng balok. Langan, pag bago magpesta ng balok, nakaani ka na. Diba? Ayan. Yun. Okay. So, yung pinag-usapan natin, plano na, no? So, siguro naman, kaya nyo na magplano na mag-usap-usap. Yung planning kasi, mahabang proseso. Marami kayong pagdadaanan, basta sa alang-alang nyo yung napagtutunan natin. At least meron tayong mapagbubuan na plano. Okay? Okay? Approve? Okay, so bigyan naman natin ng masigabong palakpakan nating sarili. Yeah. Doon na nagtatapos yung technical na session natin. Okay? So, I hope na masa puso nyo to, matutunan nyo lahat. At ang pinakamahalaga, ipasa nyo. Ipasa nyo sa anak niyo, huwag nyong ipagdadamot. Napakahalagang bagay po nun.